Good morning guys, good morning sa inyong lahat. So ngayon pag-usapan natin itong cut zook na tinatawag, no? Or category zone of confidence. The views and opinions expressed in this video are those of the video owner and vlogger and do not necessarily reflect the policies and position of the employer, the company, and its management. So ayun, malamang yung iba sa inyo narinig na tong word na to. So dun sa hindi pa nakakarinig sa word na to, kung ano man to, hindi pa alam. So itong cut zook kasi ito yung value ng ating ANC chart sa kanyang position accuracy, sa depth accuracy ng ating seafloor, no? So in respect yan guys, in respect yan doon sa kanilang hydrographic survey, no? Example, itong ating ECDIS, no? Yung tubig dito, yung lalim niyan, so nagkandak sila ng hydrographic survey diyan. Ngayon, kaya meron tayong cut zook kasi para ma-determine natin kung gaano ka-accurate yung kanilang ginawang survey diyan, no? At kung ano yung mga error, kung ilan yung difference ng accuracy, no? Dito sa ating cut zook, no, meron yan siyang mga designation. Katulad niyan, example, yung A1, meron siyang 6 na star. So ang 6 na star, meron siyang mas mataas na accuracy rate, no? Kumbaga, nasa plus or minus 5 meters lang yung difference kung meron mang mali doon sa ating position accuracy. Tapos sa depth accuracy niya, meron din siyang mas maliit lang na difference, no? So ibig sabihin, pag katulad nito, yung A2, 5 star lang, tumataas yung kanyang difference, no? Meron na siyang plus or minus 20 meters kung magkakaroon ng diferensya doon sa ating position. At sa ating depth, tumataas din. Yan, kung mapapansin nyo. So, basically, yung ibig niyong sabihin dito, pag mas maraming star, yan, pag mas maraming star ang ating cut zook doon sa area na yon, ibig sabihin, mas accurate yung lalim or mas na-survey nila ng maayos yung lugar na yon, no? So ngayon, titingnan natin ngayon sa ECDIS saan makikita itong cut zook na to, no? So, ulitin ko yung ECDIS namin sa Furuno to, no? Sa Furuno, dito mo lang hanapin yan, no? Dito ka lang, punta ka lang dito sa my display, yan. Sana klaro, no? Then punta ka sa set, yan. Punta ka sa chart display, yan. Then sa chart display, merong nakalagay dito, yan. So hindi siya naka-check ngayon. I-check mo lang tong accuracy, yan. Accuracy. Yan. Pag na-check mo yan, save mo lang. Yan. So lalabas na yung mga cut zook natin, no? Yan. So ngayon nasa Indian Ocean tayo guys, no? Kaya ang nilagay nila dito, tag 2 star lang, kung mapapansin nyo, 2 star, no? So ibig sabihin, 2 star, mas maliit ang tsansa ng accuracy, no? Kasi mas malaki ang diferensya niya. Yan, so 2 star lang. Bakit ganon? Pero pag sinilip mo dyan guys, kasi nasa Indian Ocean tayo guys, hindi masyadong concerning itong area na to sa lalim, no? Kasi sobrang lalim na nito, so hindi na, wala na masasadsad na barko dyan. So pero pag pinansin mo doon sa malapit sa puerto, yan, halimbawa papunta tayong Singapore, pag malapit na siya sa puerto, dumadami na yung star niya. So ayan. Pag nandito ka na sa angkorahe, tingnan mo, dumami na yung star niya, no? Nagkaroon na siya ng 6 star. So, ibig sabihin, mas accurate na dyan. Concerning na sa mga barko na dadaan dyan, yung lalim dyan. So, dapat mas accurate dyan. Mas sinusurvey nila ng maayos yan dyan, no? So, ngayon, ang tanong, paano nga ba ito magmamatter sa ating biyahe, no? So, para saan ito? So, actually, guys, ginagawa dito is, ina-apply natin ito sa ating UKC calculation, no? Sa ginagawa ni second mate na passage plan, no? Company kasi namin, meron kaming UKC policy. Papakita ko sa inyo, no? So ito yung UKC policy ng aming kumpanya, no? So pag A1 or A2 na cut zook, yan. So mas
mas binababaan nila yung requirement ng minimum UKC natin, yung undercut clearance natin, no? Kasi ibig sabihin doon, mas may tiwala yung opisina sa survey nila, kaya pwede nilang babaan yung ating UKC doon sa dynamic draft, kasi magkakaroon man ng diferensya, at least kakaunti lang, no? Yan, kakaunti lang. So ngayon, sa ating B na kategory ng ating katzok, so mas tinataasan nila. Hanggang sa C or D, kailangan mas mataas, no? Kasi o mas maliit ang tsansa ng accuracy sa lugar na yon, yung kanilang survey, no? So ngayon, ang tanong, ano nga ba itong deepest dynamic draft na sinasabi, no? 10% ng vessel dynamic draft. Meron kasi tayong dalawang klase ng draft sa barko na pinagbabasihan, no? Yung ating static draft na tinatawag, so ito yon. Yung yan. So meron tayong static draft at meron tayong dynamic draft sa barko, no. Yung static draft natin, guys, ito yung draft na binibigay ni chief mate doon sa puerto, yung normal draft ng barko, no. So yung dynamic draft is yung pag in-apply mo na yung mga external forces, no, katulad ng rolling, no, yung pitching nyo, yung density ng tubig. So in-apply mo na lahat, yun yung result, yun yung magiging dynamic draft nyo. So meron din tayong formula niyan na ginagawa, no. Sa passage plan ni Segundo, meron siyang ginagawang formula paano mag-solve ng ating dynamic draft. So ito yon. So ito yung formula ng ating dynamic draft, no. So deepest static draft, ibig sabihin yung normal draft nyo sa barko, yung deepest na draft nyo sa barko, yung normal, yung binibigay ni chief mate sa'yo pag aalis kayo, o yung calculation ni chief mate sa draft nyo, no. Tapos i-add mo pa or minus yung seawater density, then ilalagay nila yung list correction, tapos i-add pa nila yung rolling allowance, pitching allowance, squat, tsaka safety margin, nilalagyan pa nila. So yun yung ating deepest dynamic draft, no. So ayan, yan yung calculation niya, yung formula niya. So ngayon, pag nag-calculate si second mate ng passage plan, dapat pag chinek niya dun sa ICDIS na yung katzok is A1 or A2 dun sa area na yon, dapat yung UKC niya is nasa 10% ng ating deepest dynamic draft, which is yung result ng calculation niya dito. Yan. So medyo malalim pa kasi ang mga explanation about sa passage plan. Kung itutuloy natin to, medyo matatagalan tayo. So in-explain ko lang sa inyo, no, yung basic principle, no, ng ating katzok at UKC policy. Paano nga na nagmamatter itong katzok doon sa ating UKC policy, no. So sana hindi kayo naguluhan at sana nakuha nyo kung paano hanapin yung katzok doon sa ating ICDIS. So meron kayong kaunting idea kung paano siya nagmamatter. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa atin lagi. So gusto kong pasalamat sa mga nag-subscribe sa atin, tsaka sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe lang kayo dyan, guys. Libre lang yan. So see you ulit sa sunod na video natin.